Okay, thank you. Okay, once again, may gabi mga kabilabid. So, pagpadayon, magpasalamat po ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayos tibok semana, sa protection, o sa good health ko. Ako gito nga nabigid ako gid akong pasalamat gid sa good health kay hassle ba pag kanang sakit ka. Sa mga pamilya ako may kanang sakit gid sa mga magwala ka gyud sa mga basta masakit na ko. O salamat sa Ginoo nga kanang panalingan ta niya good health, tapos provision kada adlaw unya. Salamat po sa protection adlaw nga pagbiyahe kanang pagkatun-sundo kang Wednesday kay naman sa ako yung motor kanang magkuan gyud magkatun-sundo gyud unya. Kuan salamat po sa Ginoo sa gaina nagkuan ko nagpa-rehistro ko sa motor kay ugma na siya ang last due date sa expiration niya. Pero kuan dugay kayo ang kuan emission gaina tagatandag man na. Unya wala pa nagsugod na sa kumawas bitaw asa mong karuguan ka ng mobas next month pa daw na. Unya moto na alauna na ang ipabalik mi pero nagsugod alas 3 kay alas 3 na nakaabot. Salamat sa Ginoo kay kuan lahi mo na dira kay pagpa-rehistro ka ug mo pa emission. Karong semana ka magpalista, next week pa ka ma-entertain. Lista-lista mo ng medyo hassle gyud sa mga taga diri ang emission. So salamat sa Ginoo nga kuan kana gay na ika 8 mo ko sa lista. Pero nahimo kong ika 1 kay na may mga wala nagtunga. Salamat sa Ginoo naka-insurance ta pod. Restro na lang kulang na human ko mga 4:30 na alangayon na yadto dito. Magugma na lang po ng restro. Mao naman lang po. Salamat sa Ginoo sa pabor bisan mo mao kay bala kong gayna. Basa-basa na may gayna mga katong tig-emission na basa na kami sa ulan sa may makuan sa atong tambokso. Unya salamat po sa Ginoo sa privilege sa pagwali karong gabi. Naka-attend ko sa prayer cell and belated happy anniversary kang kuha natin Jo. Kuya Lulong, salamat sa Ginoo sa faithfulness niya sa 20 years. So, sa atong pagpadayon, ang title sa atong sermon this evening kay The Benefits of Abiding in Christ. Kung gibasa kayo na atong text sa John 15 verses 5 to 7. The benefits of abiding in Christ. So sa ato ang ginabuhi karon kay ang mga tao ang ginaapas sa mga tao kay nahimo na ning normal kaning success, ang security, ang fulfillment mo gina ang mga paningkamutan nga ma-achieve sa mga tao ron. But para sa tuan ng mga Kristohanon, ang true fulfillment para sa tuwa gyud naman sa tuwa ng mga butang, pero ang pinaka true fulfillment gyud para sa tuwa is found in Jesus Christ. Number 1 gyud nga nakaangkot ka sa anang kaluwasan sa grasya sa Ginoo, nakaangkot ka sa kaluwasan. So gina ang pinaka dako nga fulfillment nga atong na-achieve ang mga anak sa Ginoo. So sa atong gibasa nga verse kay ina si Jesus Christ ni gamit siya og imagery nga pinaagi sa vine o sa branch. Ingon siya nga grabe gyud ka importante ang kanang magpabilin sa iyaha pareha sa ka branch nga malayo siya sa vine maabot ang panahon nga malaya o mamatay siya nga dili gyud siya maka-survive sa iyaha lang o nagkinahanglan siya nga ma-connect sa vine pares po lang sa tuang ang atoang spiritual life dili maka-thrive or lahutay kung wala ang atong connection sa Jesus Christ. So karon nga gabi atong tun-an unsa ang mga benefits of abiding in Christ. Hindi nakadung naman ta nga perminti aning we should abide in Christ, but atong tun-an karon gabi unsa mga benefits in abiding in Christ. Number 1, abiding in Christ produces spiritual fruit. Kung ingon sa verse 5, ingon dito, He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me, you can do nothing.
Kung ingon siya nga ang abide sa kuha and vice versa, maka-produce og fruit. Kung kanang maka pamunga. Bisaya pa, mamunga og daghan. Dili lang basta pamunga, kundi daghan nga pagpamunga. So, usa ni nga klase ng mga fruit ang ato ang makuha, ma-benefit in abiding Christ. Una, kaning Christ-like character. No, sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, usa na siya mga fruit of the Spirit. No, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kanang 9 kabuok ng mga fruit, usa na sa mga bunga nga atong makuha if we abide in Christ. Kay sa ato ang pagdawat sa kaluwasan, automatic mo puyo ang Holy Spirit sa ato ang singkasing. And ang Holy Spirit siya ang mag-enable sa ato nga ma-transform ka into Christ-like tungod sa fruit nga ma-produce nila o niya sa ato kaning fruit of the Spirit. So, kani siya, available lang ni siya sa mga Christians. Wala ni siya sa mga dili Kristohanon. Kay ang source na ani ang Holy Spirit. Muna nga mahimutang more like Jesus sa atong thoughts, sa atong attitudes, sa atong actions if we abide in Christ. Muna ang usa sa mga makuha natong nga benefit, Christ-like character. Kung inyong naon kang ang mga wala diha nag-abide kang Christ, expected na gid sila nga wala sila ang kaninga mga fruit. Kay wala man sila ang Holy Spirit in the first place. Ikaduhang atong makuha nga fruit kaning good works sa Colossians 1:10 giingon diri nga every kind of good fruit, the way you live will always honor and please the Lord as your lives will produce every kind of good fruit. So atong makita diri nga ang usa sa atong ma-benefit if mo-abide ta kang Christ, ang life kay pahimuot sa Ginoo, pinaagi sa transform nga mga pinuhatan nato. Through abiding leads to a life of service, compassion, obedience. Ang ato ang actions mo reflect ba unsay kinaiya ni Christ. Kanang bitong tinuman ng saying nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kay sa kadugay nga sige ninyo uban, ma-adapt nimo ang ilahang binuhatan, ilahang actions, the way sila mostorya, ang ilahang the way sila magunahuna, ma-adapt ba yan na? Muna nga kita pod kung mo-abide ta kanunay kang Christ, mababad atong kinabuhi kang Christ ba? Ma-adapt na to. Bisan og dili diha dayon pero kanang gradual ang kuan ba? Pag-learn na to, ma-adapt na to ang the way si Jesus mo act sa mga tao, the way siya mo approach sa mga tao, the way siya magunahuna, makuha na to ba? Ma-adapt na to. Muna ang isa sa mga benefits. Kaya ato ang life ma-transform into a life nga makapahimaya sa Ginoo. Mura siya ka ng prutas bitaw. Kanunay siya gina-okon, gina-atiman. Kasi mo produce anak. Nindot yung nindot yung quality nga bunga gyud. Unlike sa mga punuan nga dili ginaatiman, mahimong kuan dili maayo ang bunga nga iyang produce. So muna ang first nato mga benefit, it produces spiritual fruit. Ikaduha, abiding in Christ leads to answered prayers. Ingon ang verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. So, diba ang abiding, it means constant fellowship with the Lord. Walang abiding. So, kita, if nagbabad ta sa words sa Ginoo, abide in me and my words abide in you, makapangyay ka sa itong mga desires. Kung magbabad po ta sa pulong sa Ginoo, magbabad ka sa presence of Jesus Christ, ang ato ang words bitaw, it will shape our prayers. Kay one word, ang pasabot na ko kanang ang ato ang prayer, dili siya ma-transform siya into a prayer nga dili bitaw selfish prayer. Kanang ang ato ang gina-pray kay will na ni Lord.
paano man nato na makuha if magbabad ka sa pulong sa Ginoo. Kay daghan may mga tanan. Gusto mo na ako kabalo sa will ni Lord. Pinaagi siya pulong. If magbabad ka kanunay sa pulong sa Ginoo, makuha nato ang kuan ba? Ang pangunahuna ni Jesus Christ. Kung sa iyahang mga interest, kung sa desire ni Jesus Christ, makuha nato ko siya. And then, if mag-pray ta, makuha nato po ang the way si Jesus Christ mag-pray. Kung sa iyang mga prioritize, kung sa iyang kanang i-desire mag-pray. Munang, ang kaning verse, sa verse 7, tinuod siya, pero sa uban nga mga pag-interpret sa ubang tao, murag kuan ba kanang dili bitaw sakto ang ilahang interpretation, munang bali ko ilang application. Murag nahimo siya nga ATM machine ba nga. Kung sa imong i-input dito, mo ko yung makuha. Kung nga na ba, walang tanaw ko ng Lord. Lord, nag-imbya kasi yung pulo nga kasi ako ng desire imong ihatag. Ang pasabot ani nga ang imuhang desire nga in line with the will of the Lord. Pero mahimo lang nga in line with the will of the Lord ang imong prayer if nagababad ka sa pulong sa Ginoo. So tinuod ni siya nga verse, pero ang imong prayer should be in line with the will of the Lord. Kaya kung una imong prayer, dili ka selfish ang imong ginapray, kung dili para sa kahimayaan sa Ginoo. Tinuod niyang ginaingon nga kanang it shall be done for you. Ang tanan ng imong ipangayo, ang tanan ng imong desire. So naa siya condition. So maghatag ka ng biblical examples of answered prayers through abiding. Example kang Solomon, di ba nag-pray siya for wisdom. Kung iyang gipangayo sa Ginoo ato kay riches, dito na ihatag sa Ginoo ba? Kaya dili man to in line sa will ni Lord para sa niya. Pero si Solomon nangayo siya wisdom. Lord, tagay mo wisdom. Kung gihatag ni Lord, o ang riches ni sunod na. Another example sa New Testament, katong sa early church bitaw sa Acts, katong nag-pray sila para sa freedom ni Peter. Diba grabe ito nga kuan po kanang testimony ba sa prayer nga nakagawa si Peter through sa tabang sa anghel, gamit sa Ginoo nga nakagawa si Kristo. Kanya na-shock pagid sila, hala, nakagawa siya. Nag-pray man min yung mga, pero wala mi nag-expect nga ingani di ay ang pamaagi sa katubagan ba. Sila mismo na-shock, pero ang ilang prayer is in line with the will of the Lord mo kung automatic ang katubagan. So muna tong usa sa mga benefit nga makuha if we abide in Jesus Christ and His Word, and vice versa. So para sa ito na if we remain in Christ, our prayers atong i-align with God's heart, with God's will, si Lord Jesus Christ i-grant niya ato ang request in His perfect timing. Wala tong ano na yung timan kung if naay ka ng mga prayers nato bitaw sa inyo, Lord, di ba yun naman ang kanya akong ginapray pero wala pa man natubag. Pero at time po sa ato evaluate, will ba nini mo Lord? If mali akong prayer Lord, kanang tabangi ko nga mausab akong prayer. Kapag ganda na i-pray, Lord, tabangi ko nga mausab akong prayer nga ma-align sa imong will. O mabuhat ra nato if ano na ito magbasa sa tulong sa Ginoo. So sa katapusan, abiding in Christ is not just an option, but it is very essential sa ato pag kinabuhi sa spiritual life. Sirad daan siguro. Oo, basta sirad daan. Siya siguro ito ba? So again, sa katapusan, when we remain in the Lord, maka-bear na ta og much fruit nga makapahimaya sa Ginoo. No, unang nga benefit. Ikaduha, our prayers are answered according to His will. Mabalikon ang atong benefit when we abide in Christ, ang ato ang spirit makaproduce ta og spiritual fruit that glorifies God, katong fruit of the Spirit and good works. Ikaduha,
our prayers are answered if it is according to the will of the Lord. So, kani nga pulong, panalangin ang sa Ginoo, mga pag-ampo na kita mapagkalanginan na pinagyan karon niya na video. So, nabay discussion. Oh, 5 minutes. Salamat. 5 minutes. 5 minutes lang. Discussion.